Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos, anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay huli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, sa pagdiriwang po natin ng paggunita kina Santa Maria, Marta at San Lazaro. At sino po ang mga taong ito? Sila po ay magkakapatid. Ngunit hindi lang po sila magkakapatid. Sila po ay tinuturing na matalik na kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ho sa mga pag-aaral, kapag si Jesus ay pupunta sa isang bayan at alam niyang madaraanan niya ang mga magkakapatid na ito, si Jesus ay laging daraan sa kanila upang sila ay bisitahin. Ganoon kalalim ang pakikipagkaibigan ni Jesus sa tatlong magkakapatid na ito. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin may kaibigan. Tama po ba? Meron po ba ditong walang kaibigan? Baka kung wala kang kaibigan, magtanong ka sa iyong sarili. Baka masama ang ugali mo. No? O walang may gusto sa iyo dahil wala kang kaibigan. Pero niniwala naman ako, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin dito ay may kaibigan. At kung titingnan po natin, mga kapatid, ang salitang kaibigan, may natatanging salita na panawagan sa atin bilang mga Kristiyano. At ano po yun? Ibig. Dahil ang tunay na kaibigan, kayang umibig. Ang tunay na kaibigan, kayang magmahal. Kaya nga po kung tutuusin, mga kapatid,
magandang tanungin din sa ating mga sarili sa araw na ito, kaibigan ko ba si Jesus? At pinatunayan ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay tunay niyang kaibigan. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Jesus, inalay niya ang kanyang sariling buhay. Ang Diyos ay kaibigan natin. Bakit? Dahil inalay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Tanungin naman natin ang ating mga sarili. Mahal ba natin ang Diyos? Kaibigan ba natin si Jesus? At kung kaibigan natin si Jesus, huwag makakalimot na ibigin ng Panginoon. At marahil sa buhay ng tatlong santo na ito, si Maria, Marta at Lazaro, makikita natin kung ano ang pag-ibig at pagiging kaibigan kay Jesus. Una, alam natin na ang kwento na kung saan si Jesus bumisita sa magkakapatid. At nang bumisita sa magkakapatid si Jesus, ano ang ginawa ni Marta? Binigay ang kanyang oras upang ihanda ang lahat ng pangangailangan ng Panginoon. Di ba ang isang tunay na umiibig, ipagkakaloob mo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Bibigyan mo siya ng panahon, bibigyan mo siya ng oras upang pagkaabalahan ang kanyang pangangailangan. Pero hindi po natatapos doon dahil meron ding ginawa yung kanyang kapatid na si Maria. At ano ang ginawa ng kapatid niyang si Maria? Umupo, nakinig sa Panginoon. Mga kapatid, ang pag-upo ni Maria ay hindi nangangahulugan na hindi siya naging aligaga. Ang pag-upo ni Maria, hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam sa Panginoon. Pagkus yung kanyang pakikinig kay Jesus ay tanda ng kanyang pag-ibig kay Jesus. Dahil ang tunay na umiibig, handang makinig. Ang tunay na nagmamahal, may kakayanang makinig. At si Lazaro, bilang kaibigan ng Panginoon, pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. At di ba ang pag-ibig, kailanman hindi natatapos, kundi ang pag-ibig ng Diyos, magpakailanman at walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, panawagan sa atin, kung tayo ay mga kaibigan ng Panginoon, nawa maging kagaya tayo ni Marta, ipagkakaloob ang ating oras para kay Jesus. Kung kaibigan tayo ni Jesus, maging kagaya tayo ni Maria, handang makinig kay Jesus. Kung tayo ay kaibigan ni Jesus, maging kagaya tayo ni Lazaro, na ang buhay natin nagmumula kay Jesus. Kaya mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, hindi lamang sa pananalita. Ang tunay na pag-ibig, minsan at madalas at karapat-dapat nakikita sa ating pagkilos. Paano? Sa pagbibigay ng oras, sa pakikinig, at sa pagiging pagsasabuhay nito. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang ipaalala sa atin, tayong lahat ay kaibigan ng Panginoon. Ikaw ay kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At dahil tayo ay kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ni Jesus. At nawa, ang turing din natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ating ding
kaibigan. Amen.